Noong bata pa ako, hirap na hirap akong patulugin ng tanghali. Siyempre, bata full of energy. Gusto laging naglalaro, laging nasa labas. Lagi tuloy akong nakukurot ni nanay sa singit at pinandidilatan ng mga mata. Hanggang sa maranasan ko to. Katatapos ko lang noon magpakain ng mga alaga naming aso. Umalis noon si nanay. Ang naiwan lang nakasama ko ay si kuya. So wala talaga akong kabalak-balak na humiga para magkunwaring tulog. Si kuya din kasi nagbabasa ng comics. Ang bilin lang naman niya sa akin, wag mo na akong lalabas para makipaglaro kasi baka biglang dumating si nanay at pareho kaming mapapagalitan. Kaya nagtambay na lang ako sa likod bahay. Dinala ko dun yung luto-lutuan ko at yung 3 kong Barbie. Ilang minuto na rin akong naglalaro nang makarinig ako ng mga yabag. Akala ko nung una sa labas lang ng bakuran, mga naglalakad. Naisip ko pa baka may nasiraan na namang jeep. Hanggang sa yung tunog, papalakas na ng papalakas. Papalapit na ng papalapit. Doon ko na naisipang tumayo at hanapin yung pinanggagalingan noon. Pero bago pa nga lang ako makapunta sa gilid ng bahay para sana sumilip, nakita ko na sila na tumagos sa bakod sa likod. Ilang metro lang ang layo sa kinatatayuan ko. 2 linya ng mga sundalo. Kulay cream yung suot nilang uniform at sa pinakaunahan ng linya, yung parang platoon leader, nakaitim na uniforme. Natumba ako nun sa gulat, naihi pa nga ako sa shorts ko Tumigil kasi sila bigla. Tapos humarap yung nasa pinakaunahan at yung espada niya, tinanggal niya sa lalagyan. Gumagalaw ang bibig niya pero para silang nakamute. Yung pagmamarcha lang nila yung talagang naririnig ko. Napasigaw ako nang itarak niya yung espada niya sa tiyan niya. Tumagos yun hanggang sa likod at hindi pa siya tumigil. Hinatak pa niya pagilid yung espada. Tapos yung mga nakalinyang sundalo, ginaya siya. Saka ako na lang namalaya na sumisigaw pa rin pala ako nang buhatin ako ni kuya at paulit-ulit akong sinasabihan na wag kong titignan na. Ang kaso, huli na. Nakita ko na lahat Tough love ang meron si nanay. Kaya nang ikinuwento namin yun sa kanya ni kuya, ginamit pa niya yun para takutin ako. Kaya daw niya ako pinapatulog sa tanghali para hindi ko yun makita. Siyempre ako bilang bata, naniwala. Lagi na akong natutulog ng tanghali kahit hindi na ako sabihan. Sobrang traumatic kasi. Yung fact pa na nakita rin ng kuya ko, mas nagpadagdag sa takot. Pero nung mag-teenager na ako, natatawa na lang ako. Kaso nitong taon lang, namahinga na si nanay. Sa unang gabi ng burol niya, dumating ang mga pinsan nila. Yung pinakabatang pinsan nilang magkakapatid biglang nagtanong kung naaalala pa raw ba nila Uncle, isa sa 7 kapatid ni nanay, yung mga nagmamarchang sundalong Hapon tuwing tanghali sa likod bahay na siyang dahilan kung bakit pinapatulog sila nila lola. Tawanan sila. Ako naman parang naistatwa. Kinabukasan nun, pagkatapos man ng halian, nagstay ako sa likod bahay. Natuod na naman ako. Para kung bumalik sa pagkabata nang marinig yung marcha at makita sila. Yung mga sundalong Hapon. Sumigaw na ako. Tinawag ko si kuya nang magsimula na silang saksakin ng sarili nila ng espada. Siraulo ka talaga no? Sita sa akin ni kuya habang inaakay ako papasok sa loob ng bahay.